mo sa mga panghitabo karon sa social media? For those into social media, I believe aware man nga viral karon nga video in social media. And mainly sa context sa mga Kristohanon na din, na ni viral karon nga video about a heretical teaching sa ka nagpaila nga pastor. I don't know, nakakita mo sa post. Ngayon sa kapastor na pastor na nagtudlo sa pong sa Ginoo, iya gitudlo is a heretic teaching. Unsa man ang heretic teaching? Kanang ang heretic teaching dito sa kumay nasa kumay nagloading ako may kay bawo ko kung saan heretic na term ako sa hinunduman kaya medyo nagloading ako may ang heretic teaching is sa mga kanang nisukwahin sa kamaturan ba na term nakalimot ko Bisaya na term nawa sa kumain but ang word nga heretic is kanang nisukwahin sa kamaturan ba nisukwahin sa pagtulunan nalimot ko sa term ako itong nahinduman ganina gabi ipon but ang thought niya is niliko sa kamaturan nisukwahin sa kamaturan niya like pastor this week na nagtudlo o ginunan na pagtulunan. And ingon ko, heretical, tungod kay grabe kayong paglubag sa pulong sa Ginoo. Madin, madisturbo ka, maminaw ka niya, madisturbo ka, kung maminaw ka niya, and siguro maglago ka. Kay grabe ang pagpasipala na iyang gibuhat sa Dios o sa pulong mismo sa Dios. And ining tawahan nga nag-viral sa iyang gitudlo nga pulong-pulo sa Ginoo, kining tawahan na pastor siya sa pangalan ng church is Awakening Church. And ining tawahan na he is a disciple of a well-known speaker. Kani gitawahan na kani well-known speaker na claim ko siya ka pastor siya. And I don't know, familiar mo rin kawana, ang mga naling kawana is Ed Lapis. Ed Lapis. And guess what? Yeah. Ini silang doon, i-claim sila ng mga pastors and believers of the Lord Jesus. And in the other hand, ang teaching dahil natin mga kawana is called, ang ilang pagtulunan, mga pastors, punuhay ni sila, followers of the Lord Jesus Christ, pero ilang pagtulunan is called Martialism. Martialism. Dili na pamilya ninyo, but again, kung magtuon ng mga by the way, nakainundong na ko, kulto. Ang heretic, kulto. Was, kulto nga pagtulunan. And Martialism is a cult teaching. Kulto. Kulto siya. They believe Martialism, ang Martialism nga pagtulunan, they believe only the God of New Testament. Dili sila mutuo sa God sa Old Testament. Yung God sa Old Testament, grabe ra ka iso. Grabe ka wrathful and full of justice. Kung tanawin mo ang Ginoo sa Old Testament, grabe mo judge. Grabe daghang patayon. And di sila mutuwa ng klase sa Ginoo. Ang Ginoo may nang gusto, ang Ginoo may nasa New Testament, which is the Lord Jesus Christ, na full of love, full of compassion. But then again, may kung po nga ang Diyos sa Old Testament o ang Diyos sa New Testament, usara yun sila ng Diyos. The reason na
paghukom na buhaton ng Ginoo sa Old Testament, tungod rin gyapon sa katawan, tungod rin sa mga kanasuran nga mo against batok niya. Amen? Inuna ang Ginoo, honestly, kung mubasa ng iyong Bible, puno siya sa gugma. Puno siya sa kaloy. Grabe yung pailog sa mga tao nga musupil niya. And again, ilang gilubag pag-ayong, pagtulungan sa pong sa Ginoo. Like imagine, kung makakita lang mo sa video, ining nga pastor, yung itudlo is about Genesis chapter 3. And nga, niingon siya na gikaon daw ni Adam ug Eve, dili daw to fruit. Dili daw to fruit. And daghan siya mga explanation nga to nga layo lagi sa pong sa Ginoo. Dili na ko madetalye tanan, but usa sa yung gingon nga to, ingon siya nga ingon siya nga to nga dili to fruit, but then again, ang gibuhat daw nga sala ni Adam ug Eve nga to is sex. Mga itong usa sa consequence is na mabdo si Eve. Dili daw to fruit daw. Kaya nakala ko, layo testimony. For one, kung tanaw di mo ang Bible, fruit yun lang ikaw yun. And another thing, yung masabtan na to is, sinakaon sila sa fruit, ang consequence, ang first consequence, dili kayo mamabdo si Eve, ang first consequence, mamatay sila spiritually. Ingon ang Ginoo, kanaw nga mukha mo na bunga, mamatay mo. Amen? Isunod na lang ito nga, mamabdos. And by the way, ang pagmabdos, naan na siya, bisag wala pa sila mukha mo, bunga. Ingon ang Ginoo, ang lakaw mo, nga, multiply mo. Amen? Mo na gingo sa pulong sa Ginoo. Mamutanda mo na po si Adam si Eve, so wala pa sila makasal sa Ginoo, mamabdos sila, mamabdos gyapon si Eve. Nako, nato? Mumultiply, managhan gyapon ng tao. Mawala siya. And part sa consequence ngayon na daw si Eve, imbis manganak, madili, magbati na hinuon. Amen? Mawala ng mga mama, may panganak, utong isaman yun. Amen? Part na sa consequence. Part na sa consequence. Tanawa ng mga mananap, ang mga mananap, magtsabaw ba na sila panganak? Manganak na na dito. Di ba? Kapantay mo? Dili mo. Manganak na sila nila, probably there is possibility nga kung wala pa makasal ang tao, yung anak mo po ang ways magpanganak sa tao sa siguro. Makapanganak na siya diyaha, dili na siya sa hospital, manganak na siya diyaha, gawa sa mga bata. He can manage pagpahiluna sa bata. Possible. Amen? Then again, kini nga teaching karon nga Marshall, kini itudloan ni nga pastor, grabe ni ka sa mga katalama karon na pagtulunan sa atong panahon karon. And Martialism. Unsa man ning Martialism? Kini pagtulunan ng Martialism gikan nini early Christian dualistic belief system that originated with the teachings of Marcion of Sino in Rome around 144 AD. Marcion was an early Christian theologian, evangelist, and important figure in early Christianity. He was the son of a bishop of Sino in Pontus. About the middle of the 2nd century, 140 to 155 AD, he traveled to Rome where he joined the Syrian Gnostic Circle. Kini Marcionism, gikan ni Marcion
ng Marshall nga pagtulunan. And again, mao ni gitudlo ani nga pastor nga nagtudlog sa pagtulunan sa atong panahon karon, even Ed Lapis mao ni gi-embrace nila nga pagtulunan sa atong panahon karon nga dili sila motuo Ginoo sa Old Testament. Ang Ginoo ilang ganahan sa Ginoo sa New Testament. Nakuha na to ang Ginoo sa New Testament. So naa ni ang pagtulunan, well naa ni siya. How can we recognize the same heresy of Marshall in today's church sa atong panahon? Usama na ito pagkaibaw ani nga pagtulunan sa mga Marshallism or pagtulunan ni Marshall sa atong panahon karon. Number one, according to Kevin DeYoung, here is Marshall's spiritual litmus test of truth. The only messages he would teach includes mo nilang pagtulunan sa mga Marshallists. Doon sila Ginoo nga puro ramayo. Buutan na Ginoo, may gumawa na Ginoo, di sila muisgot o Ginoo nga wrath. Ginoo nga mutambok sa impierno, dili sila muisgot ana ang Ginoo. Kay para nila ang Ginoo dili mo anak. Ang Ginoo puro ra gyud siya maayo. And again, so buhayin na sa Ginoo sa puso Ginoo, ang Ginoo sa puso Ginoo, ang Ginoo muhukom din siya. Musilot ko siya, mahatag sa consequence sa tanang magmasupilong niya kaniya. Another na teaching ani mga Martionists is ang ilang mensahe is a message of inspiring moral uplift. In other words, ang ilang mga pagtulunan para lang yung pagdasig sa mga tao, para lang yung pagtulo sa mga tao sa mga pagkinabuhi, di sila mismo sa di sila mismo og mga bating nga mga pulong nga makapasakit sa kasing-kasing sa tao. Gusto nila nga ma-uplift kanunay ang kasing-kasing sa tao. Mao na ilang mensahe. Another nga ilang pagtulunan is kini mga tawanan nagdala ni sila Bible that does away with God's wrath and hell. Buwali ni sila, dili sila buwali kasuko sa Ginoo, dili sila buwali og impierno. Kini nga mga Martionists. Another na teaching nila is that a Bible that has no laws. Mga antinomian sila, anti-law. Again, by the way, ganahan ko nga i-clarify na ito din ang balaod magtudlo na nato sa pagpanginabuhi. Amen? May mga gitudlo sa pong sa Ginoo nga magtudlo na ito sa sakto nga pagkinabuhi. But then again, ang balaod, dili na mooy makapaluwas na to. Ang makapaluwas na to, mutuo, busalig lamang ta ni Ginoong Jesucristo. Amen? And then again, kini mga tawana, ilang gi-abolish ang balaod. Walay balaod. E gani kini mga tawana niya, ganang makasabutan ni, okay rin sila manginabuhi sa. Amen? Okay rin lang manginabuhi sa. Kaya ilang Bible, walay balaod. Ilang Bible, kung sa gitulo sa Bible, dili na tumanong kay kana, gitawag na siya at gitawag na siya ay hindi mga tawan na they are anti-law. They are spiritual anarchists. Against sila ang mga balag-balag. Another na pagtulunan nila is ang ilang pagtulunan is a Bible that only elevates human potential. In other words, ang sentro silang pagtulunan is tao, dili mo. Amen? Pagdasi sa tao, pagpurso sa tao, paglipon sa tao, puro tao, dili Ginoo. Mao nay kinatibuk-an na mensahe nila. And the reason nga ako ning i-address kanato aron ma-aware ta nga naay pagtulunan nga ingon ani sa atong panahon karon, and some of them are famous. Og daghan ang naminaw nagsunod sa ilang pagtulunan. By the way, si Ed Lapis, mo'y disciple at mo'y discipler atong pastor na ni viral karon. Kanya si Ed Lapis is sikat kaya na siya na speaker. Tawag niya ko kaniyong nga pastor, si Ed Lapis, gi-interview na siya ni O.G. Diaz tungkol sa nailato siya sa TikTok
TikTok, nailado siya sa social media tungkol sa iyong mga mensahe, mga short clip na makapa-encourage kunuay. And again, mauni ang teaching, mauni ang iyong doktrina. Nahani sila. Kailangan ko makaibawag ka na kining mga tawanan, nahani sila. And this will remind us again na kinahanglan kita na mulaw pa ta sa atong pagpanabot sa pong sa Ginoo. And this includes our personal na pagpamalantong sa pong sa Ginoo. In the other hand, wala ni kalainan sa netabo sa Galacia. Ading dito ispod ang kamatuoran sa mensahe sa Ebanghelyo na kainundo mo. Ang netabo sa Galacia, gitudloan sila ni Pablo, kanya nainamot ng mga Judaizers na nagtudlo og laing Ebanghelyo. Nga to the point, ingo si Pablo sa mga taga-Galacia, mga buang-buang libong yun. Inyong gitaligdan ang kamatuoran sa Ebanghelyo ni Ginoong Jesucristo. Nasuko si Pablo, kung nakainundo mo last week, in chapter 3, verse 1, buang-buang mo, way huna-huna. Inyong gitaligdan ang inyong maluluwas. Imbis pinaagi lamang sa pagtukang Ginoong Hesus, maluwas ang tao, gipunan kini sa mga Judaizers na kinahanglan sa namutuman sa balaod aron maluwas ang tao. Kining martialism ay ang pagtulunan, Ginoo mapupuntan, may gugmaon, manuluyon. Di sila mo ito Ginoo nga masukanon, bukog, di sila mo ito wala. And mauni iwala ni pastor na nabayran karon even in lapis. And by the way, kung maminaw kanin nila, yawa kay basa-basa Bible, posible yun ka mamada sa iyang mga pagtudlo. Same reality sa mga taga-Galacia. Mga taga-Galacia, iwalihan sa Ebanghelyo. Kanya niabot ng mga Judaizers, nidawat sila po. Ilang gireject si Jesus Christ, nidawat sila ulay Ebanghelyo, nituman sila sa balaod, alam sa ilang kaluwasan. Walay kalangin nga ang mga pakitabo. And again, posible po ni ang mahitabo inimo o bisan kinsa nato dinhi kung wala kay klaro nga panabot sa kamatuoran sa Ebanghelyo ni Ginoong Jesucristo. Amen? So, this morning, kung padayon ka sa itong pagtuon, and this morning ako ning yuluhan ng pagtuon, Gospel of Faith. Abraham's blessing to all nations. Ang Ebanghelyo sa pagtuo, ang panalangin diha kang Abraham alang sa tanang kanasuran. This is part 1. And this time, akong gihangyo matagusan na ito, umarong ka aking pagtaon sa puso ni Ginoo. Tubasahon, Galacia, Kapitulo 3, versikulo 6, hangtod sa 14. And ang atong makaboard karon is ang first part lang. Verse 6, it says, mao kini ang giingon sa kasulatan may tungod kang Abraham. Nituo siya sa Dios ug tungod siyang pagtuo gidawat siya sa Dios ingon nga matarong. Busa amay ang mabasayod nga mga tao nga may pagtuo mo matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Ang kasulatan daan ng nagingon nga ang Dios mag-iisip sa mga dili o diyo nga matarong pinagis pagtuo. Busa ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita ngadto kang Abraham pinakita ninyo ang Dios manalangin sa tanang katawan sa kalibutan. Ito si Abraham mo, gipanalanginan siya busa ang tanan na mutuo panalanginan usap. Kadto magsalig sa pagtuman sa balaod, mahimong tinumlo. Kaya kasulatan na yun, tumulungan sa Diyos ang dili pagtuman sa tanang disuko sa pasakot sa balaod. Busa klaro ka, walay tao ay sipon sa Diyos nga makaron, pinagi sa balaod kaya kasulatan na yun man, ang iisip sa Diyos nga matarong mabuhay tinagis pagtuo. Apan ang balaod wala magagas sa pagtuo kaya kasulatan na ingon ang magtuman sa tanang isugo sa balaod mabuhay pinagi nini. Apan, kaya ginugyat
gilukan kita ni Kristo gikan sa tulo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kamalingon nga tinumlo tungod kanato kay sumala sa imong sa kasulatan, tinumlo sa Dios bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto ang Abraham ikahatag na nato sa mga dili Hudiyo. Pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo magapanglingkod ang Igsoon nagapanalangin ang Ginoo sa iyang pulong. Here's a recap from last Sunday's message aron matuog nato ang atong pagtuon this morning. Atong ito na last Sunday is that in verses 1 to 5, in verse 1, we confront ni Paul ang mga taga-Galacia. Wala kayo nung tumugin na ni Paul ang mga taga-Galacia, mga buwang-buwang mo, way una-una, sa bumbong, way una-una. Kisa may nag-ilan ninyo, ngayon nyo manggilyan ang kamaturan sa Ebanghelyo. And by the way, pwedeng sukuhan ni Pablo ato kay hindi mga tawhana na naminaw, probably nito, ni dawat ni Yesu Kristo, gitaligdan sa Ginoong Yesu Kristo. Imbis mo salig, alag silang kaluwasan, kang Ginoong Yesu Kristo, ni salig nun sila, alag silang kaluwasan sa pagtuman sa balaod. Amen? Kung nakainumdum mo, after verse 1, gi-cross-examine sila ni Pablo. O say cross-examine, gihatagan sila mga pangutanan ni Pablo aron makaibaw sila kung sa iyo insakto. Ganyan sila ni Pablo nga nadawat na ninyong Espiritu, pinagi sa pagtuman sa balaod o pinagi sa pagtuo. Nakasinati ba mo mga milagro, pinagi sa inyong pagtuman sa balaod o pinagi sa inyong pagtuo? Of course, pinagi sa pagtuo. Amen? Gipasabot sila ni Paul na ang tanan pinahagi lamang sa pagtuo. And this is same reality na ang kaluwasan pinahagi lamang sa pagtuo, dili pinahagi sa pagtuman sa balaod. Muna niya, kailangan mo makasabot ani. Ang kaluwasan maangkon lamang nato nga mga makasasao nato ibutang atong pagtuo pagsalig ni Ginoong Kristo. Wala na pagtuman sa mga tulumanon, wala na pagtuman sa unsay gipatuman sa atong reliyon. It's only the Lord Jesus Christ na matay, na putol ang ginaway dito sa cross, aron bayran na itong ang sa, may maghatod na ito sa impyerno, ang sa, may hinundan na dita na ito, dita kasunod sa ginganiran sa Ginoo, gibayran ni Ginoong Jesucristo at sa fully gina. Amen? Past, present, future at masa, gibayran na ni Ginoong Jesucristo na putol ang ginabuhi sa Ginoo dito sa krus ng pagbayad sa imong akong sa inana ta kahigugma sa Dios. And all we have to do, kanang mga kasabutan all we have to do is to put our trust alone in the Lord Jesus Christ. Amen? Mubutang na sa itong pagtuong pagsalig fully yun ng Ginoong Jesucristo. Dili sa pagtuman sa balaod. By faith, we receive the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, timahan na nga iyan yung kas Ginoo, katawhan kas Ginoo, luwas na ka. And by the way, ikaw na naglingkod diya sa nitong isaling ka ng Ginoong Jesucristo, naan ang lang Espiritu diyan nimo. Sa diyan imong gidawat as your Lord and Savior, pinagi sa pagtuo sa Ginoong Jesucristo, gipuy-an ka sa balang Espiritu. Walang sa Kristohanon, magdung pagani na ang sa, kay bawal na siya nga, nahagisa. Amen? Kaya sa makasama siya, magkondiktar ang balang Espiritu diyan niya. Lusol, kinakasama. Amen? And that's the time, mga kapasya, bisa kung sa kagamay sa balang Espiritu kondiktar, pero sa wala patadya sa Ginoo, wala pa'y balang Espiritu, wala yung problema na to. Gawas ko na mabuhat sa, malipayon tang encourage sa, ato pagani, i-celebrate ang sa. Amen? Hala, ino yung kubi.
Ato gusto sa simana, lingaw kay ko. Ay. Amen? Yung anak, kasama na. Amen? We live by the Spirit and not in the flesh, by faith, and we receive the Spirit and miracles from the Father by faith. All by faith. Dili sa pagtuman sa balaod. Pagtuo. In other words, in chapter 3, verse 1 to 5, ang punto nga buot itudlo ni Paul nga to, pagtuo lang ang tanan. Amen? Diha ang Ginoong Hesus. And ang point na gustong ipabot ni Paul nga to, ganahan ka maluwas, ganahan ka makabato relasyon diya sa Ginoo, tuoy si Ginoong Hesus. Dili na mistil na mutuman na balaw, dili na mistil na mutuman ka sa patuman si Murliyo, turuman ng baka or basic pangatsyon. Amen? So, this morning, ay duha ka punto atong tunan, at this morning usa ka punto atong tunan. Kaya ang second point, grabe, kinahanglan siya i-explain yung mayo from Old Testament na ma-relate sa New Testament. Daghang i-explain sa point 2. But again, this morning ang pagtuon is only point 1. So, niya pamutala, aron mag-hook sa duha ka point na to, why did Abraham became a blessing to all nations? Nganong si Abraham, nahimo mo siyang panalangin sa tanang nasod, sa tanang kanasuran? For one, because of his faith. Tungod siyang pagtuo. Tungod siyang pagtuo, hindi mo siyang matarong. Tungod siyang pagtuo, hindi mo na Ginoo. Mahimo kang panalangin sa tanang kanasuran. Eh, ato nang masabtan niya in detail ni nga pagtuo. Here's the second point. Why did Abraham become a blessing to all nations? Because of faith. Here's the second point. Because of his ear. Saan na kasama mo ng ear? Sa iyang kaliwat. Kaya ba mo kinsa na nakaliwat? Kinsa man? Dili kaliwat Pacquiao, ha? Kaya kaliwat mo si Jesus Christ. Amen? Through Jesus Christ, mudangat ang panalangin sa tanang kanasuran. Amen? And mauni atong tunan sa part 2 ani nga pagtuon. So this morning, why did Abraham become a blessing to all nations? Number 1, because of his faith. Verse 6 to 9. Ito basa verse 6 to 9. It says, mo kinyang gingon sa kasulatan, may tungod kang Abraham. Mituo si sa Dios o tungod siyang pagtuo, gitawan siya sa Dios. Ingon nga mataro. Busa ang mga masayad nga mga tao nga may pagtuo mo matuon na kaliwat ni Abraham. Ang kasulatan dahil na nag-ingon nga ang Diyos mag-isip sa mga dili-Hudiyo na matarong pinagis pagtuo. Busa ang kasulatan nagwali ng dahil sa kayong balita ngadto kang Abraham, pinagi ka nimo ang Diyos manalangin sa tanang katawan sa kalibutan. Verse 9, ito si Abraham mo, ipanalanginan siya. Busa ang tanan ang totoo, panalanginan usap. Again, last week, atong natunan nga ang tanan nga atong nabatunan spiritually, atong inabatunan pinagi lamang sa pagtuo. Verse 1 to verse 5, ang punto ni Pablo nga to is pagtuo lamang. Dili pinagis pagtuman sa balaod, pagtuo lamang. O dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. It's only pure faith in the Lord Jesus Christ alone, nothing more, nothing less. So ngani, padayon si Pablo, from verse 1 to verse 5, padayon si Paul sa iyang pag-address towards sa simbahan sa Galacia nga ang tanan, pagtuo lamang kami ng Jesus. And this part sa atong text, verse 6 to verse 14, this morning, verse 6 to verse 9, ngani, gikop nga ni si Abraham. Si Abraham nga din
si Abraham na diin mo ay amahan sa pagtuo sa mga nagtuo sa Diyos. Amen? Siya ang amahan sa pagtuo sa mga nagtuo sa Diyos. And gipabot ni Pablo nga ni nabisan si Abraham wala man ituman sa balaod aron nahimong matarong atubangan sa Diyos kundi pinaagi lamang sa pagtuo. Nituo lamang siya sa Diyos, wala siya mutuman sa balaod. And by the way, sa time ni Abraham wala kay balaod. Amen? Wala kay balaod. So, mo-jump pa sa itong text, verse 6 to verse 7. Gingon na niya in verse 6 to verse 7, mo kinyang gingon sa kasulatan, may tungod kang Abraham. Mituo siya sa Diyos, ug tungod siya magtuo, gidawat siya sa Diyos ingon nga matarong. Busa anay kang masayad nga mga tao nga may pagtuo, mao ang matuod ng mga kaliwat ni Abraham. Again, verse 1 to verse 5 in chapter 3, ingon si Paul pagtuo. Mo na din sa verse 6, ni matighog si Pablo quoting Abraham. Si Abraham mo ang amahan sa pagtuo sa tanang nagtuo sa Diyos. And a little bit background sa kinabuhi ni Abraham. Si Abraham, first na na-mention ang name ni Abraham was in Genesis chapter 11. Genesis chapter 11 verse 6 to 31. Si Abraham, kaliwat ni siya ni Terah. Nakasi doon kay tulo sila ka magsuod. Langaman si Terah. I-mention siya in Genesis chapter 11. And Abraham was originally from the land of Ur of Chaldeans. Originally, si Abraham nagtao siya sa Ur. Yang Ur, mao ni ang lugar sa mga Chaldeans. Or sa lain na term, mao ni ang lugar sa mga Babylonians. Ang land of Ur. Diri na tao si Abraham. Si Abraham wala siya matao originally sa Israel. Gikan sa Ur, in chapter 12, tumo siya, hingkod siya, in chapter 12, gikomission siya sa Ginoo, ginan siya sa Ginoo nga, Abraham, adto sa nasod nga akong patuan. Aron panalaginan ko ikaw. Ito long story short, tuman si Abraham, Lord, adto ko Lord. Adto siya sa nasod sa Canaan, apod siya sa Canaan. And dito, nakadungog siya sa saad sa Ginoo diyang iya. Ay mo na mabasa in Genesis chapter 12. Isaaran siya sa Ginoo, may bless ka, o pinahagi nimo, ma-bless ang tanang kanasuran. Mo na saad sa Ginoo niya. And in Genesis chapter 15, God had a conversation with Abraham. In this moment, in chapter 15, Abraham believed God because of his promise. He counted Abraham as righteous. Amen? And ano yung panahon na in Genesis chapter 12 and Genesis chapter 13, wala may balaod. In Genesis chapter 15, verse 6, giingnan sa Ginoo si Abraham, mito si Abraham, or by the way, dili pa Abraham yung ngalan ni Abraham pa. In Genesis chapter 15 verse 6, giingnan ni mito si Abraham sa Ginoo tungod ni nag-iisip siyang matarong sa Dios. Mao niyang gikot ni Pablo mali sa verse 6. Mao kini gingon sa kasulatan may tuod kang Abraham. Mito si sa Dios tungod siya pagtuo gidawas sa Dios ingon nga matarong. And again, gikotlo ni Pablo aron ang mga taga-Galacia makakita sila nga dili pinagis pagtuman sa balaod, pinagis pagtuo kay even Abraham, ang kaliwatan sa mga Hudiyo, wala man mutuman sa balaod aron mahimo siya matarong. Nito na siya aron mahimo matarong. And nani makita natin verse 6 nga ang Ginoo nagmatarong kang Abraham pinagisa pagtuo. Again, naitabo ni nga nahimong matarong si Abraham pinagisa siyang pagtuo. Genesis pa. Amen? Wala may balaod. Munang mutuo man ni Ginoo sa Kristo, bisan sa itong panahon ngaron, wala may balaod. Dili naman
say ni Abraham, himon ko nga matarong. So, ingon din mituo siya sa Dios, o tungod siya pagto, gidawat siya sa Dios. Ang pulong gidawat, or sa English translation, recon. It means take into account. Ingon niya na itabo. Sa diyan mituo si Abraham sa Dios, pagkita sa Ginoo nga tinun-anay kinasing-klasing ang pagtuo ni Abraham ngadto sa Dios, ang gibuhat sa Dios, kung sing pagtuo, I declare you righteous. I will take into account in you as righteous. In other words, ang Ginoo ay nag-declare ng Abraham as righteous, matarong. Sa mata sa Dios, Abraham matarong tungod sa iyang pagtuo. Mao ni nitabo ni Abraham. Mo nang gingon ni in verse 7, nalingon si Paul, usa angay kamong masayod nga ang mga tawo nga may pagtuo mo ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. So niya, kita nga nagtuo din ni Ginoong Jesucristo unsa man ta? Kaliwat sa living word. Kaliwat ni Abraham. In what way man? By flesh or by spirit? By spirit. Amen? By spirit. So, again, gingon din angay kamong masayod nga ang mga tao nga may pagtuo, ang mga tao nga may pagtuo. Ang kini nga phrase na mga tao nga may pagtuo sa Griego ang magpasabot nga ni is katong mga tao nga tinuod yun. Is katong mga tao nga tinuod yun nga nituo sa Ginoo. Mga tao nga sama gituohan ni Abraham. By the way, nagang tao nga nituo sa Ginoo. Pero dili tanang tao nituo nituo sa Dios, sama nituo sa Dios ni Abraham. Amen? Dili tanang tao nituo sa Dios ni Abraham. Tanan na ipagtuo. Pero dili tanan nituo sa Dios ni Abraham. But ang point din nga ang mga tao nga may pagtuo, mga tao ni sila nga nituo sa Dios ni Abraham. Amen? Which is mo'y Dios nga ato kong gituuhan. So gingon din ang mga tao nga may pagtuo mo matuog ng mga kaliwat ni Abraham. Ano ninyo masipol ala? Here's the thing. Ang mga Judaizers, ang mga Judaizers, daan na silang ni-claim ang mga Judaizers na kaliwat sila ni Abraham. Ang mga Hudiyo ni sila, ni-claim sila na kaliwat sila ni Abraham, kailangan nilang malawod, yanituman sila sa balawod. So kami ang paagi sa kaluwasan, dili ang kanang Paul. Padala i-explain ni Paul nga sayop nila kay kang Abraham, nito lamang siya sa Diyos, dahil mo siya matarong. Dili pinagis pagtuman sa balawod. Mao ni punto ni Pablo nga and nga makita na to, i-mention nga nito siya sa Diyos, kung tungod sa pagto, gidawat siya sa Diyos. Yung mga matarabusa, akay ka mo masayad nga mga tao na may pagto, mga matog na kaliwat ni Abraham. Ang word Abraham nga na, mo'y focus, magitudlo man na, focus emphasis. Nga ang point ni Pablo is that gusto niya ang mga taga-Galacia na mututok yun sila kay Abraham. Nga si Abraham mao gyud ang ehemplo sa pagtuo, gani amahan gyud sa pagtuo. Amen? Ang point ni Pablo din anong gusto i-point out ni Pablo nga si Abraham, kung kay si Abraham mo ang figure sa pagtuo. Amen? Gusto ni Pablo din nga makakita ang mga taga-Galacia nga si Abraham wala siya lang ibuhat, nituo naman siya, nahin mo siya matarong, wala mo
mumutuman si Abraham sa balaod. Money point ni Pablo nini. And gusto ni Pablo nga ang mga taga-Galacia mo tanaw kang Abraham nga bisan si Abraham wala mo tuman sa balaod aron mahimong mataw ko dili nituo lamang siya sa Dios. So here's the thing nga ganahan ko pasabta na to. Gi-address ni Paul man ni si Abraham aron to prove na pinaagi lamang sa pagtuo dili pagtuman sa balaod. He is quoting a verse in the Old Testament pointing Abraham that through Abraham, by faith, maluwas ang tao. Dili sa pagtuman sa balaod. So, Roma Kapitulo 4, 13 at 25. Taas-taas ni, ba't ato ni pasahog, malamang pasahog ni na to. Iyon din in verse 13. Isaan sa Diyos ng Abraham kung sa iyan mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Imo kinimong saad, dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod, kung dili tungod kay nituo sa himong matarong sa Diyos. Kaya kung ihatag ngadto sa mga tao nga nagtuman sa balaod ang mga gisal sa Diyos, walay kapuslanan ng pagtuo o kawang lang saad sa Diyos. Ang balaod nagdala sa kasuko sa Diyos, kapag walay balaod, walay kalapasan. In other words, pinaagi rin pagtuo. Si Abraham, nagawa sa saad, pinaagi sa pagtuo. And kung mutuman sa balaod, para makadawat sa saad, dili na saad, kung dili, di pa nikamunta na ni mo, para madawat yung saad. Amen? So, gino din verse 16, busa ang saad, madawat, pinasikan sa pagtuo, ang maangkong nitini, imo magasa sa Diyos, alang sa tanang kaliwat ni Abraham. Dili lamang kanila na nagtuman sa balaod, kundi niya itong nagtuo sa sama kang Abraham. Kay si Abraham mo ang espirituhan ng amahan ng tanan. Amen? Kita nga nagtuo sa Diyos, mga anak ta spiritual ni Abraham. Kaya siya may sinugdan sa atong pagtuo. Sa nituo sa Diyos, ang iyang pagtuo na imong ihemplo nato ang mga nagtuo sa Diyos. So, gingon din sumala sa imo sa kasulatan, gihimo ko ikaw nga mahal sa daghang mga nasod. Busa nadawat ni Abraham ang saad at ubangan sa Diyos, nga gituohan niya ang Diyos, nga nagbanaw sa mga patay o nagmugna sa tanan nga wala kangadto. Mito, milaw sa Abraham, bisan sa panahon nga wala na siya paglaw nga makaanak pa. Busa na imo siya kamahal sa daghang mga nasod, sumala sa imo sa kasulatan. Ingon kadagan sa mga bituon ang imong kaliwat. Happy na siya mo sa kanatos katoy nga panbisag, nagkamukamo na siya o si Sarah dili na makaanak, wala siya kawating pagtuo nga makaanak pa sila. Wala sila kawating paglaw nga matuman niya ng isahan sa Diyos kaniya, kaya niyang pagtuo naghatag ng kanyang gahom o gidayeg niya ang Diyos. Kaya nasiguro niya ang Diyos, makahimungin sa pagtuman sa isahan. Busa, si Abraham, gihimong matarong sa Diyos, tungod siyang pagtuo. Ang pulong maghihimo siyang matarong, wala isulat alang lamang kaniya. Gisulat ni alang usap kanato nga himong matarong, kay nagtuo kita kaniya nga nagbanaw kang Jesus nga atong Ginoo. Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala o gibanaw aron himong kita matarong. So, mainly ang point ni Pablo in the book of Romans, pinaagi lamang sa pagtuo, maakon ang kaluwasan, maakon ang pagkamatarong sa tao at ubangan sa Diyos, dili sa pagtuman sa balaod. So, balik na. In verse 8 to verse 9, di mo din ang kasulatan, daan na lang ingon na ang Diyos mag-isip sa mga dili-diyo nga matarong, pinaagi sa pagtuo. Busa kasulatan nagwali ng daan sa mayong balita ngadto kang Abraham, pinaagi kanimo ang Dios, manalangin sa tanang katawan sa kalibutan. Mituo si Abraham ug panalanginan siya, busa ang tanan nga mutuo, panalanginan usab. So here's the thing.
In verse 9, gingon din verse 8, gingon din daan ang gingon ang Dios na mag-isip sa mga dili-udiyong nga matarang pinagi sa pagtuo. Busa kasulatan nagwali ng daan. Again, Genesis ba niya? Ingon si Pablo, sa Genesis pa lang, nagwali na ang Diyos sa may balita. Pinaagi siyang saad kang Abraham nga si Abraham mahimong panalangin sa daghang kanasuran. Amen? Gingon din busa ang kasulatan nagwali ng daan sa may balita ngadto kang Abraham. Sa English translation, o mabasa mo sa English translation, na yung word na foreseeing. Foreseeing. Yung kini nga word na foreseeing is a focused emphasis. It means foresee, know in advance. Genesis pala, gipaibaw ng daan sa Diyos in advance na gipaibaw na sa Diyos, sa Genesis pala gipaibaw na niya or giwali ng daan in advance ang makahiyong balita through Abraham. Nga si Abraham mahimong tinugdan sa panalangin sa tanang kanasuran tungod siyang pagtuo. Tungod siyang pagtuo. Hindi mo din busa ang kasulatan, Old Testament, nagwali ng daan sa may balita kadto kang Abraham. Kung sa may gingon, pinaagi kanimo ang Dios manalangin sa tanang katawan sa kalibutan. Pinaagi ni Abraham manalangin ang Diyos sa tanang kanasuran sa kalibutan. Ano si point sa Biblia? Kanito nga verse, nagwali na sa Ebanghelyo. Nagwali na sa may balita. And again, Genesis pa rin. Abraham pa lang. What's the point here? Here's the point here. Ang punto nga ni nga, kini nga verse, nagwali ng daan sa may balita, ang punto din is, dili si Abraham, kundi isa man, si Ginoong Kristo. That through Abraham, ang iyang kaliwatan na si Ginoong Kristo mulubwa, o niya si Ginoong Kristo mo'y mahimong panalangin, pinaagi sa maayong balita sa tanang kanasuran. Amen? Kahit tanang lutong, musalig ni Ginoong Kristo makadawat sa panalangin. Sa mga panalangin, dili panalangin material, financial, panalangin spiritual, panalangin na dili makawat or madugta or tayan, panalangin nga langit nun. Ingon si Pablo ngani palang giwali na sa Dios ang ebanghelyo kay pinaagi sa ebanghelyo ang tanang kanasuran makadawat sa panalangin nga gikan sa Dios. Tungod sa pagtuo ni Abraham na panalanginan ka kay pinaagi kaniya bisan ang panalangin alang sa tanang kanasuran. So tungod niya ug sa pagtuo na dawat nato ang panalangin usab sa Dios naghisaan niya alang sa tanang kanasuran. Again, ngani pa lang in Genesis siya, in Genesis chapter 12 pa lang, hindi pa lang gipaibaw na dahil sa Diyos nga mudagat ang panalangin sa tanang tao. Nimo Abraham, pinaagi nimo mudagat ang panalangin. And ang panalangin na gipunto din sa Diyos is none other than the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ nga Hudiyo man o dili hudiyo ang tanang mutuo ni Ginoong Kristo makadawat Diyos panalangin. Panalangin spiritual. So mainly ang punto ni Pablo ngani in verse 8 to 9, ang buot ni Pablo ngani nga pinaagi ni Abraham daan ang ipaibalo sa Diyos ang pagbubo niya sa iyang panalangin alang sa tanang nasod o kini mahimo lamang pinaagi lamang sa pagtuog dili pinagis balawod. Mapahudiyo man o dili o Diyos sama nato. Again, ang panalangin ni dagat sa tanang kanasuran. Kanya kini nga panalangin madawat lamang ninimo dili pinagis pagtuman sa balawod dili sa pagtuo. And di sa may tuwan si Abraham ko pagtuo da ang Ginoong Kristo.
Kung anong binagi sa pagtuod ang Ginoong Hesus, makadawat yun kas panalangin nga gisaad sa Dios ug dili pinagi sa pagtuman sa balawod. And again, ang gibuhat ni Pablo ani nga verse 6 to verse 9. Ang point ni Pablo din gusto lang niya i-hammer down. Ipadulot ang kamatuoran nga ang tanan pinaagi lamang sa pagtuo. Amen? Verse 1 to verse 5, dini pagtumas balawod, pinaagi lamang sa pagtuo. Dini verse 6 to verse 9, gipoint ni Pablo din even Abraham, wala siya magtuman sa balawod, mituo lamang siya, nahimo siya matarong. Kaya pinagi siyang pagtuo, nahimo siyang tinugdan sa panalangin sa tanang kanasuran. Maunay point ni Pablo din iya lang ginansang pag-ayo. Nga, again, kamo mga taga-Galacia, pangkuang imo, ni kumanos balawod, alam sa inyong kaluwasan, pinahagi lamang sa pagtuo. Walang again, ganahan ko makasapot ang ani, akong niya ka, padahin niya ko nga nisaling kong tulungan nun. Kasi nisaling ko nga habak-habak, aron sa inyong kaluwasan. Tell you, useless na. Useless na. Ang paagi, aron ka maluwas, magtuog salig kami Ginoong Kristo. Wala kilain. Bisan pag mga dlaon pa nga nagos interior ang pagtungan sa inyong tulungan o sa inyong tulungan ng diya, habak-habak baka na, useless na. Useless na. Pamaagi na sa tao, dili nga pamaagi sa Ginoo, pamaagi sa Ginoo, mutuot kasi yung anak na nalansang sa krus, pero mabayaran ng imo akong sa that's it. Wala na yung lahat mo aton. Mutuo mo saling lamang na ni Ginoong Kristo. And again, naagin mga tao, diskumpinto, kami nga kamaturan. Dili inaw nila ang pagtuo ni Ginoong Kristo. Dili na pagtuo, kinaklan na bubuhat o mga maayong buhat, aron ka maluwas. No! Wala na, giingon sa Bible, mutuo lang ka. Fully kung Ginoong Kristo. Di ba, may mga tao, diskumpinto yun. Na dili lang pagtura ko dili bubuhat kita mga may buhat mutuman dito sa mga kipatuman sa mga content ko at kulangan. Amen? Aron na luwas, aron nakasud aron nakasud siguro taglangit o pag siguro. Amen? Pero mali siguro na ni Jesus Christ ingon si Ginoong Kristo, kung dili mo mutuo sa mong itudlo kani sa yuta, kung saan yung pagtudlo sa akong mga itudlo nga gikan sa langit. Amen? Naanay gikan sa langit, naliani na niya ako pagpahimbalan niyo sa kamaturan. And that is the Lord Jesus Christ. Again, only by faith. Dili sa pagtuman sa balawod. Again, sige muna nato, o akong usbon, akong bukson yun nato, ang musalit na sa pangayong buhat, o lumanon, o reliyon, o bisan kung sa atong kinahunang mga kaluwas ka nato, mapakyas rata. Kaya again, dili ini mo yung pamangaki sa Diyos na tao maluwas. Gani, kung bukson yun nato, ang musalit, aning mga buhata, ato na yung gipasipalahan ang pamangaki sa kaluwasan sa Diyos, ug dako ni nga insulto alang sa Dios nga nag-offer nato sa kaluwasan pinagi siyang bugtong anak. So niya igsoon, madawat nato ang panalangin gikan sa Dios pinagi lamang sa pagtuo dili sa balawod. Sama ni Abraham na dili tuo lamang sa Dios, gimataro na din siya sa Dios. In other words, nadawat niyang kaluwasan sa Dios ug tungod nini gisaad sa Dios na mahimo siyang panalangin sa kanasuran. So, Exxon, nito, misalig na ba sa Ginoo? Imo na bang gituan o gisaligan si Ginoong Hesus inyong kinabuhi? Ngayon ang po sa Ginoo, karon mong adlaw sa kaluwasan. Karon mong adlaw pagdawat sa kaluoy, kaayo, grasya sa Dios. Dili ugma, dili unya, kaya naman, wala ka kay baw sa imong kinabuhi. Karon gi-offer ang kaluwasan kay karon ni kinahanglan na dawato na ang offer sa kaluwasan. And again, dili ta magunahuna nga again, sige mo simba. Dili ta magunahuna nakatin mo Bible study. Dili ta magunahuna nga again,
naamang ko sa ministry, dili ta mauna na nga maunay kasiguruhan sa itong kaluwasan. Kung kasiguruhan sa itong kaluwasan, kung fully nito misalig ka ni Ginoong Jesucristo, wala nila pa. Maunay siguro sa imong kaluwasan. Dili ang magsalig sa bisan mong sa. So niya, siguruhan yun nga, inunanay yun ka nga nito misalig ng Ginoong Jesus. Yang tanan na nito misalig ni Ginoong Jesus, nga mga anak sa Diyos, nakadawat na sa panalangin, spirituhan ng masahan sa Diyos, sa tanang nito, misalig siya na. So niya, Isol, ikaw na naglingkod nila, kung ito misalig na ni Ginoong Jesucristo, nadawat ka ni mga panalangin sa Diyos. Unsa man ang panalangin, Pastor, ang iyang bugtong anak sa iyong ginabuhi. Siya ang kasiguruhan nimo na after ang ginabuhi na anak kay David si Maria sa Diyos. Huwag nila nila. In close, this is short lessons lang. True blessing comes only through faith in the Lord Jesus Christ. Try to imagine, we receive forgiveness, we receive salvation, we receive counted as righteous. Matarong natin sa mata sa Diyos, we became sons of God. Dili na sons of the devil. Sons of God na. And we receive the blessing, the abundant blessing of God. Kining financial, kining material, pakapin na ang pinaka-panalangin din nato niya. Mawali makaagaw na to ang Ginoong Jesus mismo sa ating ginabuhi. Na kung niya ka, wala ka nimo nagdawat as your Lord and Savior, the Lord Jesus Christ, nagdasi ko nimo, gawata siya, natin sa pagtupang salit ko, diha kaniya. Na nadawat niyo ang matuod na panalangin, sama ni Abraham na nadawat niyang panalangin, naging matarang siya sa Diyos. Again, may mong panalangin si Abraham, tungod siya pagtuod. And here's the thing, nanalo ko masabtan. Nahimo siya panalangin sa tanang kanasulat tungod siyang pagtuo. Mo'y akong pag-ampo niya Iksol. Sa nito, misalig na ni Ginoong Jesucristo sa nakadawat sa panalangin gikan sa Diyos, mo'y akong pag-ampo na mahimo kung itatag panalangin sa mga tao sa paligid. Amen? Si Abraham, nahimo siya panalangin sa tanang kanasulat. Kita o kita. Madya sa itong pagtuo sa Ginoo, mahimo kung tatang panalangin. Mahimo tatang channel sa panalangin spiritual sa mga tao na wala pa makahila sa Ginoo. Sa mga tao na wala pa kadawat ng Ginoo Jesucristo. Sa mga tao na wala pa makadawat sa Ebanghelyo. Amen. There's my encouragement. Sugutin na mahimo ang panalangin sa mga tao sa paligid. Dili kay babags panalangin. Amen? Kung babags panalangin, dili ang Ginoo may problema, ikaw may problema. Amen? Amen? Hindi may lubay. Amen? Mahimo ang panalangin sa inyo, Abraham. Dili babags panalangin. Lord, again, salamat for reminding us that through Abraham received blessing. And not literally Abraham, but through his ear, the Lord Jesus Christ, O God. And likewise of Abraham, O God, mahimo po kami panalangin sa uban. Mahimo kami panalangin sa mga kasilinganan, mga kailangan mo, mga kahigalangan ng Ginoo, Lord. Pamudangat ng pagtuuhang nato nila ang makadawat ko sila sa panalangin, ang nadawat ko dito, pinahagin ng Ginoo sa Kristo. Kampo ko, makinig kamaturan sa pulong, dito na bitawa. Kinig kamaturan sa pulong mo, God. May mong matuod, reality, na naglakaw nila sa pagtuo na makapanalangin ko sa mga tao sa mga palibot, Ginoo. Dalay ko ka ng salamat, ito lamang ka ng lumong himaya, na
Anak ko this morning, O God, sa ngalan ng Jesus. Amen. Namaroon ka kung awit ka kung rasong Jesus. Namaroon na kayo sa itong awito ng katapusan. Araw po. Thank you, Jesus.
kapuy-an sa mga karawan sa Ginoo. Pray, O God, ang mga katawhan Ginoo maglabuhi sa imong grasya, maglabuhi sa pagtuo, maghihatag sa ikanamo. O Lord, we live by faith, not by sight, O God. Help us, O Lord, to live a holy life, O God. Place us matawag sa mga trabahan Ginoo. Dalay ko ng mga Ginoo, salamat, O God, sa imong pagbubar. Sugat sa pagsuhol, hantod pinatapos, Ginoo Lord, ay pagpag ako, Ginoo Lord, hindi sa naang sa mga dahil mo, Ginoo, na kami nabuhi ni sa pagtuo, kung matinalid yan kami mo, Ginoo, ng pagbawa. Dalay ko ng ngalan mo, dugong, baya, kanimo lamang sa ngalan